Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 19 na bansa magpapadala ng observers sa Balikatan 2025. 2 pang bangkay na recover sa barkong lumubog sa Occidental Mindoro bilang nang nasawi umakyat na sa Siyam. Pope Francis nakiisa sa Easter Mass, muling nanawagan ng ceasefire sa Gaza. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 19 na bansa ang nagpadala ng mga kinatawan bilang observers sa Balikatan exercises ngayong 2025 na nagsimula ngayong araw April 21. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, unang nagkumpirma ang Canada, Germany, United Kingdom, Czech Republic, Poland at Colombia ng pagpapadala ng observers habang ang Japan Self-Defense Force o JSDF at Australian Defense Force ay aktibong lalahok sa mga aktibidad gaya sa mga naunang edisyon ng Balikatan. Higit 14,000 na mga Pilipino at US soldiers naman ang lalahok sa joint training sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakatuon sa interoperability at pagpapalakas ng operational readiness sa magkakaibang senaryo. Una nang inanunsyo ng AFP ang paggamit ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or Nemesis Anti-Ship Missile System ng US military sa unang pagkakataon at ang muling paggamit ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System. Ito ang ika-40 taon ng exercise Balikatan at tatagal hanggang May 9. Umakyat na sa Siyam ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa paglubog ng isang dredging vessel sa Rizal, Occidental Mindoro kamakailan. Ito ay matapos magkasunod na narecover ang 2 pang bangkay kahapon sa may cargo hold area ng barko bagamat di pa tiyak kung ang mga ito ay Pilipino o Chinese. Dahil dito, 2 crew members na lamang ang patuloy na pinaghahanap ng rescuers at wreck drivers na posibleng nasa loob pa ng MV Honghai na lumubog sa barangay Malawaan noong April 15. Samantala, kinukonsidera ng Philippine Coast Guard o PCG na magsampa ng kasong administratibo laban sa ship owner ng MV Honghai 16 sa oras na matapos ang search and recovery operations at pagpigil sa posibleng oil spill. Bago ito ay inisyuhan ng demand letter ang may-ari ng barko para tiyakin ang kooperasyon nito sa response operations. Humarap si Pope Francis sa libo-libong Katolikong nakiisa sa selebrasyon ng Easter Mass sa St. Peter's Square sa Vatican nitong Linggo. Sakay ng Pope Mobile, bumati at kumaway ang Santo Papa sa mga deboto bago ito pumasok sa Basilika. Hindi man si Pope Francis ang nanguna sa Easter Mass, ngunit sa pagtatapos ng misa ay lumabas ito sa main balcony ng Basilika para sa twice-yearly blessing at message na Urbi et Orbi o nangangahulugang to the city and the world. Binigyang diin ng Pontiff ang panawagan nitong agarang tigil putukan sa Gaza, pagpapalaya sa mga bihag at tulungan ang mga taong nagugutom at naghahangad ng kapayapaan. Samantala, bago ito ay saglit na nakipagpulong ang Santo Papa kay United States Vice President J.D. Vance. Matatanda ang pinuna ng Pope ang Administrasyong Trump dahil sa deportation policies nito at nanawagan sa mga Katoliko na tutulan ang mga polisiyang anti-immigrants. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.